O yan mga lods, merong nagtatanong dito sa atin. Ang sabi niya, "Hello lods, kakarating lang ng family ko dito sa Madrid. Baka may ma-recommend ka na apartment. Medyo hirap kasi maghanap sa Idealista." Yung Idealista lods, ayun yung application kung saan pwede ka maghanap ng mga apartment or parang condo dito. Or kahit house and lot na for rent, mga binibenta, or kaya mga commercial mga lods. Doon kami madalas kumukuha or tumitingin ng mga room or house for rent. Kasi most of them, hindi marunong mag-English. Siyempre, nandito tayo sa Spain talaga. Tayo talaga mag-a-adjust sa kanila. Hindi sila nakakapag-English talaga masyado. Family of 3, kami with 4 years old kid. Salamat in advance po. Okay, so dito sa Spain, kahit kami, sa Idealista kami tumitingin ng mga house for rent. Kapag naghahanap kami, gusto namin lumipat ng bahay, o di kaya naghahanap kami ng mga lokal or mga bakanteng area kung saan po pwede kami magtayo ng negosyo. Like for example, restaurant, then office, ayan. Sa Idealista kami talaga tumitingin or application. Sa Idealista kasi, mas madali ka makakahanap doon ng mas malapit sa'yo, mako-convert mo or malalaman mo yung range ng presyo niya. Then, isa pang bagay doon, kung yung bahay ay tumatanggap or yung bahay na yon po pwede mag-alaga doon ng aso. Kung pwedeng magdala doon ng aso. Yun yung isa sa mga importante na kino-consider namin kapag nagre-rent kami. Merong mga tinatawag na particular or ibig sabihin nun, yung mismong may-ari, yung nag-post noon, dun sa application na yon. So, kayong dalawa lang yung mag-uusap. Then yung isa naman, under agency o may ahente. Kumbaga, real estate broker na ahensya, tapos sila na yung nakikipag-usap sa client. Kumbaga, pinaubayan na yon ng may-ari ng apartment na yon na yung agency na yung makikipag-usap doon sa gustong magrenta. Ang problema lang, kapag particular lods, kapag yung mismong may-ari yung kausap mo, wala ka nang babayaran na extra or 1 month na payment. Unlike sa agency, kailangan mo magbayad ng 1 buwan. Kumbaga, ayun yung nagiging komisyon ng agency. Kaya kami, mas maganda, as much as possible, sa particular kami tumitingin ng bahay dahil nga naman mas makakamura ka. Pero sa agency kasi mas marami. Mas marami yung possibility na makahanap ka ng bahay. Doon naman sa application na yun, makikita mo kung ilang kwarto, ilang banyo, at gaano kalaki yung sukat ng apartment. Meron din naman sa Facebook group ng mga Pilipino na nag-o-offer or nagpo-post sila ng mga house or room for rent. Mas okay yun dahil mga Pilipino yung makakausap mo. Just make sure na tutulungan ka nila din na magpa-empadronamiento or kasi kapag nakatira ka sa isang bahay, dapat naka-register ka mismo na doon ka nakatira or naka-address mga lods. Kadalasan ng mga Pilipino dito, para syempre mas makameno sa gastusin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga bahay, yung mga nagtatrabaho as domestic helper, minsan yung iba sa kanila talaga, doon na nakatira sa amo nila. Nagre-rent sila ng kwarto para kapag day off nila, doon naman sila mag-i-stay. Mas makakameno sila kasi libre na yung kuryente, tubig, wifi, pero depende pa rin sa napag-usapan nila nung may-ari na nagpaparenta ng bahay na yon o ng kwarto na yon mga lods. Kapag doon naman sa application mga lods ng Idealista, makikita mo kung ano yung mga requirements doon. Kasi dito, medyo mahigpit din kasi sila kapag magre-renta ka ng bahay. Kailangan mapatunayan mo na meron kang payslip, dapat meron kang bank account kasi kadalasan sa bangko na sila kumakaltas ng ng payment para sa renta mo. Then meron niyang kontrata mga lods. Katulad sa amin, meron siyang contract na 5 taon. Ang sabi sa akin, after 5 years, wala namang magiging problema kasi hindi ka pwede basta paalisin. Maliban na lang kung meron kang ginawang kalukuhan dun sa bahay na yun mga lods. And then dito pagdating sa mga bahay, lalo na kapag napunta ka sa bahay ng mga
ng mga matatanda, ayaw nila ng ingay. Ganyan. Marami din silang mga kaek-ekan. Kumbaga, kapag naingayan sila, dito uso yung kakalampagin yung pader mo. Normal lang yun dito. Pero syempre, ikaw kapag na-experience mo yun, parang nakakabastos, di ba? Pero sa kanila, normal lang yun. Kapag sila naman nag-ingay, kalampagin mo naman din yung ano nila, pared nila, or yung pader nila, para tumahimik sila. Kasi, kapag sobrang ingay dito mga lods, pwede na patawagin, tumawag sila ng police, and then yung police mismo yung mag-check sa bahay mo kung ano nangyayari. Kung halimbawa, nagiinuman kayo, then nagbibideo okay kayo. Pag video okay dito, hindi po pwede katulad sa atin sa Pilipinas na super anong oras na, alas 12 na, ganyan, nagbibideo okay. Hindi, mapapapulis talaga tayo mga lods kapag ganun. Na-experience namin yun dati. Nagre-rent lang kami ng bahay, pero pulis na pumunta sa bahay. Then, ginawa, hinihingi ko sino yung nakatira dun sa bahay na yun. Then, kapag sobrang ingay na kayo, may nagre-report ng pulis, pwedeng paalisin yung mga bisita dun sa bahay na yun. Kailangan kasi may oras lang yung pag-iingay, lalong-lalo na kapag mga matatanda, yung mga kapitbahay mo talagang lagi kang mapapapulis. Ayun mga lods, ganun dito sa Spain. So kung naghahanap ka, just make sure na legit yung nahanap mo. Mag-research ka muna tungkol dun sa hinahanap mong bahay. Dapat legit talaga siya at walang magiging problema. Okay? Kumpletuhin mo lang yung requirements. At dapat meron kayong kontrata talaga. Okay? Para meron kang panghahawakan. Okay, so kung meron kang mga tanong regarding dito sa Spain na pwede ko masagot, i-comment mo lang yan sa ating comment box mga lods. Bueno, maraming salamat and hasta luego mga lods. Ciao!